Magandang araw. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Dante. 33 anyos. Hiwalay sa asawa. O mas mabuti yatang sabihing iniwan ng asawa. At may isang anak na babae. Sa unang tingin ay masasabing bugbog na sa araw-araw na trabaho sa sakahan ang aking kutis at katawan magmula pa pagkabata. Ang natatanging maipagmamalaki ko lamang sa iba ay ang aking height na 5'8". At ang matang sabi pa nga ng anak ko ay kakulay daw ng tsokolate. Wala pang muwang ang anak kong si Ariza nang sumama noon sa ibang lalaki ang aking misis. Marahil totoong ako rin ang tunay na may kasalanan sa nangyari dahil hindi ko naibigay sa kanya ang buhay na pinapangarap nito ng mga oras na iyon. Kahit elementarya lamang ang natapos ko, ay hindi naman ako nagkulang sa sipag at yaga sa sakahan. Sa tiang 30-70, 30% sa akin at 70% sa may-ari, ay matyaga kong sinasaka ang lupain ng mag-asawang Fuentes. Kaya sa bukid umiikot ang pang-araw-araw namin ng pamilya ko para lang hindi magutom noon. Pero siguro sa ganong klaseng pamumuhay, nagsawa ang dati kong asawa. Kung kaya naman ginusto nitong lumayo at talikuran ang aming pamilya. Isa-isa kong binilang ang mga sakong hinatid namin sa bahay ng mag-asawang Fuentes. Sinadya ko kasing magdagdag ng isang sako bilang pasasalamat na rin sa magandang ani at 2 long neck na pinahatid ng mga ito sa mga nagtatrabaho kanina. Siguro kung hindi lang umuwi ng maaga ang anak ko mula sa eskwela, ay baka pagewang-gewang na rin ang lakad ko dahil sa kalasingan. Parte na kasi yun ng buhay dito sa probinsya, na sa tuwing matatapos ang patanim o paani, ay nauuwi sa inuman ang buong maghapon. Isa ring dahilan kung bakit sinasadya kong magparami ng mga alagang manok at itik, nang sa ganun ay hindi na ako mapapagasto sa ulam hanggang pangpulutan. Ang aga mo namang hinatid, Dante. Maaga bang natapos ang inuman? Nagtatakang tanong ni Jessel, habang pinagmamasdan ang mga nakasakong palay sa tapat ng bahay nito. Si Jessel ang amo kong babae. Maganda siya, makinis at maputi. Kahit magkaedad lang kami, ay hindi mapagkakamalang 30 na rin dahil sa itsura. Aminado kong ilang beses ko ring pinangarap na makaisa sa kanya sa kama, kahit sa panaginip lang. Pansin kong naningkit ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Marahil tinitingnan na naman ito kung nalasing ba ako sa alak na ipinadala nilang mag-asawa kanina. Kahit kailan talaga ang lakas mong uminom, Dante. Anito na tila ba namang hapa nang makumpirma niyang nakainom ako. Hindi pa man ako nakakasagot dito, ay mabilis nang inagaw ng anak ko ang atensyon nito. Mommy Jessel, Ani Ariza, tsaka puno ng lambing na yumakap sa kanya. Bahagya naman kaming nagkatinginan ni Jessel. Agad akong nakaramdam ng hiya sa kanya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng anak ko ang sinabi nito 4 na buwan na ang nakakalipas na dapat mommy na lang ang itawag sa kanya ng bata at hindi madam. Marahil nasabi niya yon dahil sa magkaedad lang naman kaming 2 at dati rin kaming magkaklase sa elementarya. Ariza, may ngiti sa labi nitong sambit sa aking anak. Gusto mo ba ng chocolates? Saglit lang at ipagkukuha kita. Napangiti na lamang din ako sa kabutihang pinapakita nito sa aming 2. Kung hindi kasi ganyan kabait at mapagbigay ang ugali niya, ay alam kong hindi naman mapapalapit sa kanya ang anak ko. Mailap kasi ito sa ibang tao dahil kaming 2 lamang ang magkasama hanggang sa lumaki siya. Magmula kasi nang magkaroon ng muwang si Ariza, ay makailang beses na itong nagtanong sa akin tungkol sa kanyang nanay. Kung kaya naman napilitan akong ipaintindi sa kanya ang sitwasyon.
Sa kabila ng ginawa sa akin ng dati kong asawa, hindi ko siya siniraan. Bagkus, ipinakilala ko na lamang siya rito sa paraang alam kong tama. Tay, tingnan mo, daming chocolates na binigay ni Mommy. Masiglang sambit ni Ariza, habang pinapakita sa akin ang hawak nito sa magkabilaan niyang kamay. Sinuklian ko naman siya ng matamis na ngiti tsaka nilapitan. Aba, katumbas na yata ng isang sakong palay ang binigay sa'yo ni Ma'am Jessel ha. Kaya pala nagpupumilit kang sumama sa akin dito ha. Hayaan mo na Dante. Minsan lang naman din kung bigyan ko ng regalo si Ariza. Tumingin to kay Ariza at barahang ginulo ang buhok nito. Hayaan mo. Sa susunod na ani at Christmas, mayroon ka ulit. Basta't mag-aaral ka lang ng mabuti ha. At maging good girl ka, okay? Malayo pa ang Pasko, pero mahalata na ang matinding excitement sa reaksyon ng anak ko. Kung ako sa'yo Dante, maghanap ka na ng mapapangasawa mo ulit para magkaroon naman ng bagong nanay itong si Ariza. Wika ni Jessel habang nakangiti sa akin. Hindi pa naman huli ang lahat, hindi ba? Natawa lamang ako sa sinabi nito. Kung alam niya lang sana. Habang naglalakad pa uwi, ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang mga sinabi ni Jessel. Wala namang masama sa suhestyong binigay nito sa akin. Pero gustuin ko maggawin yun, ay pinangungunahan na ako ng matinding takot. Takot na baka maling babae na naman ang mapili ko at madamay pang anak ko sa maling desisyon ko sa buhay. Siguro tama ng kaming dalawa lang ni Ariza. Pagsisikapan ko na lamang tumayo bilang nanay at tatay sa kanya sa kabila ng hirap ng buhay na dinaranas namin ngayon. Isang linggo ang lumipas, ay muli akong bumalik sa tahanan ng mag-asawang Fuentes para ihatid ang mga sako ng palay mula sa huling inani namin kahapon gamit ang kuliglig. Sinalubong pa rin ako ni Jessel, pero hindi tulad noon na masaya ang mood niya. May problema ba ma'am? Dumako ang matatalim niyang mga mata sa akin, kaya mas lalo kong napansin ang inis nito. Wala naman Dante, medyo masama lang yung mood ko ngayon. Anya tsaka bumuntong hininga. Pinagmasdan ko naman to na para bang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Gusto kong sabihin sa kanyang handa akong makinig sa problema nito, pero kinakabahan naman akong baka may makakita sa aming dalawa at iba pa ang makarating na kwento sa kanyang mister. Ngunit nang makita kong natutulala siya sa pwesto niya, ay hindi na rin ako nakatiis pa. Ano bang problema, Jessel? Ito ang unang beses na muli ko itong tatawagin sa pangalan niya, makalipas ang halos 10 taon. Hindi ko kasi siya tinatawag na Jessel kapag may ibang taong nakakarinig, lalo na sa harapan ng kanyang asawa. Bata pa lamang kami, ay masasabi kong agaw pansin na ang ganda ni Jessel. Pero siya yung tipo ng babaeng hindi ko nilalapitan noon dahil na rin sa estado ng aming pamumuhay. Sabi nga nila, uso ang crush sa mga edad na yon. Pero mukhang masyado akong nalibang sa mga palaka at kuhol sa bukid, kung kaya hindi naging normal ang pagbibinata ko. Sadyang matagal lang kaming hindi nagkitang dalawa noong hindi na ako tumuloy ng high school. Hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon, ay aking napunta o sa akin napunta ang lupang sakahin nila ng kanyang asawa. Sa pagkakaalam ko ay nakatapos ng kolehiyo si Jessel at nakapagtrabaho sa Maynila kung saan sila nagkakilala ng kanyang asawa. Umuwi silang dalawa sa aming probinsya para magnegosyo na naging daan din para makapagpundar sila ng mga lupain. Mabuti na lang din at may kaya ang napangasawa niya at hindi isang hamak na magsasakang katulad ko. Hindi ka ba nahihirapan sa sitwasyon mo ngayon, Dante? Ikaw ang nanay at tatay ng anak mo. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng mga gawaing bahay, pati na rin sa pagbabudget. Puno ng pagtataka ko siyang tinitikan. Bakit naman napunta sa akin ang usapan, Jessel? Hindi ba problema mong pinag-uusapan nating dalawa kanina? Sorry. Nagawa ko lang kasing maikumpara ang sitwasyon mo sa nararanasan ko ngayon.
Muntik na akong magtanong kung hindi lamang siya kusang nagkwento sa akin. Hindi ko lang kasi lubos maisip. Nahahanapan ako ng pera ng asawa ko. Ngayong binabudget ko lang naman ang lahat para sa mga pangangailangan namin. Hindi nga ako makabili ng lotion dahil mas inuuna ko ang groceries at baon ng anak namin. Agad kong naintindihan kung saan papunta ang usapan naming dalawa. Pero may mga tanong pa rin na nabuo sa aking isipan. Hindi ba may negosyo naman kayong mag-asawa? Bakit nahihirapan ka pa rin sa pagbabudget? Dante, hindi naman porket may negosyo ay may pera na. Wala kasing ibang nakakaalam kung gaano kahigpit sa pera ang asawa ko dahil hindi ko naman pinapahalata. Akala ng lahat magaan ang buhay ko, pero wala silang alam na hindi ko man lang mabili yung mga gusto ko. Naiintindihan ko naman si Jessel. Minsan may mga bagay talaga na magpapasaya sa atin na kailangan din nating mabili o makuha. Hindi naman masama kung minsan lang. Ang masama yung palagi. Pwede naman kitang tulungan kung gugustuhin mo, Jessel. May kakilala akong bumibili ng palay. Medyo mas mababa kung ikukumpara sa buy and sell ng rice mill. Pero nakakasigurado kung hindi makakarating sa asawa mong may binenta kang palay sa kanya. Walang lumabas na mga salita mula dito. Pero naaninag ko sa mga mata ni Jessel ang kagustuhan niyang gawin ang suhestyon ko. Sige Dante, ikaw na bahala dyan ha. Tumango na lamang ako nang maintindihan ang ibig niyang sabihin. At agad na binuhat pabalik ang ilang sakong palay na hinatid ko kanina. Hawak ang perang napagbentahan ng mga sako ng palay at listang nagsisilbing resibo ay minabuti kong umalis na agad nang maibigay ko na ang hawak ko kay Jessel. Inabot na rin kasi ako ng pananghalian kaya minabuti kong umuwi muna at kumain sa bahay. Hindi pa man ako nakakalabas ay naunahan na ako ng magkakasunod na katok mula sa labas ng pintuan. Sino yan? Tanong ko habang nagsusuot ng aking tsinelas. Narinig ko naman ang boses mula sa labas, ngunit hindi sapat yon para maintindihan ko ang mga sinasabi nito sa akin. Jessel, anong ginagawa mo rito? Nagtataka kong sambit. Kabado ko siyang pinatuloy habang palingalinga sa paligid. Alam kong naging maingat siya papunta dito, ngunit hindi pa rin ako pwedeng makampante. Pakiramdam ko tuloy nagtatago kami ni Jessel na para bang may ginagawa kaming masama kahit wala naman. Salamat sa tulong Dante ha. Ayoko talagang humingi sa asawa ko at baka makarinig na naman ako ng kung ano-anong masasakit na salita mula sa kanya. Imbis na tumango, ay umiling lamang ako para bigyan siya ng advice. Alam mo kung anong dapat mong gawin. Mag-usap kayong dalawa. Baka kasi hindi niya napapansin. Nakulang na rin ang binibigay niyang pera para sa'yo. Kaya ka nahihirapang pagkasyahin. Lalaki din naman ako, Jessel. Ramdam ko rin ang pagod sa pagsasaka. Pero naiintindihan ko rin naman ang kalagayan mo ngayon. Dala ko ang nagsisibing nanay at tatay ng anak ko. Alam kong mabilis lang maubos yung pera sa araw-araw na mga gastusin. Tulala sa mga oras na yun, si Jessel. Hanggang sa napansin ko na lamang na naluluha na ang mga mata nito. Pwede bang dito muna ako, Dante? Wala namang tao sa bahay ngayon. Pumasyal sila. Hindi na ako sumama at wala pa ako sa mood. Naisip ko lang na pumasyal dito. Gusto ko lang talagang magpahangin kahit konti. Gusto ko sana siyang tanggihan, ngunit wala na akong nagawa ng mabilis tong maupo sa gilid. Baka gusto mong ipasyal muna kita. Mahangin naman sa labas, lalo't marami ring puno sa paligid. Kaso, baka mairita yung balat mo sa labas, sabi ko. Ano ka ba naman, Dante? Nakalimutan mo na bang sa bukid din kami nakatira ng pamilya ko noon? At sa hapong yun, wala kaming ginawa ni Jessel kundi magpasyal. Nilibot namin ang buong bukid sa paligid ng bahay. Nang mga oras na yun, pansin ko ang di maipintang ngiti ng amo ko. Lalo siyang gumanda. Nakasuot siya ng maluwag na t-shirt
at maiksing short. Bagay na bagay sa kanya na para bang bumalik siya sa pagkadalaga. Alam mo bang crush kita nung elementary tayo, Dante? Natatawa niyang sambit habang nagpapahinga kami sa silong ng isang malaking puno. Nagulat ako. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi yun. Hindi ako nakaimik. Para bang nabigla ako sa sinabi niya. Mukhang hindi ko yata dapat sinabi yun. Sabi niya sa akin. Hindi naman. Anya tsaka matamis ko tong hinitian. Nagpatuloy kami sa paglilibot. Hanggang hindi namin namalayan na inabot na kami ng dilim pabalik sa bahay. Nang biglang madulas si Madam Jessel sa gilid at natumba sa palayan. Inabot ko agad ang kamay ko para tulungan siyang bumangon nang hilahin niya ako habang nakangiti. Walang nagsasalita sa aming dalawa ng mga oras na yon. Tanging mga mata lang namin ang nag-uusap habang magkalapit ang mga mukha namin. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Dante, hindi naman siguro masama kung minsan maranasan mo rin ang magkaroon ng sawa. Sabi ni Jessel habang unti-unting tinataas ang suot kong lumang t-shirt. Pero, Jessel, sigurado ka bang gusto mo dito sa palayan? Medyo makati dito Ano ka ba naman, Dante? Hindi naman ako maarte Bahala ka. Baka magbago pang isip ko. Sa puntong yun, ayoko nang sayangin pa ang pambihirang pagkakataon. Subukan ko bang pigilan ang aking sarili, ngunit tuluyan na akong sumunod sa bumubulong sa akin. Hanggang isang masuyong halik ang ginawad ko sa mapupulan niyang labi. Malugod namang tumugon si Jessel sa ginawa ko. Hanggang sa pareho kaming nagpadala sa uhaw ng isa't isa. Unti-unti kong kinalas ang suot niya hanggang sa masilayan ko ang lahat na alam kong mali. Nang mapansing natulala ako ay pilyang binukas pa ni Jessel ang mga binti nito sa harapan ko. Ano? Pagmamasdan mo na lang ba, Dante? Dali na, baka magbagong isip ko. Wala na akong nagawa, kundi lumusong sa isang mapanganib na alon. Halos mapayakap ng mahigpit si Jessel nang tuloy ang maibigay niya sa akin ang matagal kong pinapangarap. Wala kaming kasawaan ng mga oras na yun hanggang sa marating namin ang tuluyan ang rurok. Masayang naglakad kami pauwi ni Jessel. Pero naawa kami sa mga natumba naming mga tanim na palay na nagsilbing kama namin sa hindi malilimutang sandali. Dante, wala naman sigurong makakaalam nito, di ba? At wala naman sigurong makakahalata. Maliban na lang kung araw-araw ka maghahatid ng palay sa bahay kahit wala namang ani. Biro nito. Natawa ko sa sinabi niya. Kung gagawin ko yun, malamang sa malamang magdududa na talagang asawa mo. Sabay kaming natawa sa sinabi ko. Hanggang sa maya-maya pa ay mapaglaro niya akong tinitikan. Ang sabihin mo, baka mamaya sabihin ng mga taong hindi lang pala palayan ni Fuentes ang inaasikaso mo, kung hindi maging ang misis niya. Gustuin ko mang matuwa sa sinabi ni Jessel, ngunit malalim akong napaisip matapos itong umuwi sa kanila na lahat ng iyon ay panandaliang saya lamang na kung susugal ay maaaring makasira ng pamilya. Sa ngayon ay nagawa nang makapagtapos ng kolehiyo ni Arisa habang hindi pa rin ako humihinto sa pagsasaka. Ang pinagkaiba lamang, sariling lupa ko na ang sinasaka ko dahil nagbunga na rin ang sipag ko at pagtsatsaga ko ng mahabang panahon. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya at maraming salamat sa mga nakinig.